when we are heading back to Dubai, bihira ko nang gamitin yung headset ko. Apple. So, nung sinuot ko yon, naririnig ko yung ugong ng eroplano. Imagine mo, pag sakay mo ng eroplano, ang tunog na maririnig mo for 14 hours is 14 hours. Nakaka-relate kayo? Tama ba? Ngayon, the moment I put on the headset, sa habang suot ko yung headset, dinig ko pa rin yung ugong. Then I realized, today's technology, pag pinindot mo pala, noise cancellation, wala kang maririnig, kundi yung nakaprogram na mapakinggan mo. Then the Lord spoke to me. This is the condition of many people, not only in our church. Okay? Because we are so distracted for what's going on in the whole world. So, nung sinet ko yung noise cancellation, wala akong marinig kundi yung aking pinakikinggan lang. Wala akong naririnig na ugo ng eroplano. Sabi ko, this is nice. But when we encounter turbulence sa alapap, pagtataka ka, taas-taas na ng eroplano, hinahabol pa rin ang turbulence. Napansin niyo yan? It means, even if how elevated you are, meron kang katapat na turbulence sa buhay. So, the Lord starts to speak in my heart that the moment I heard, I felt like the plane is shaking. Then, para magmasid ako, tinanggal ko yung noise cancellation, nagdoble. Nagsishake na yung aeroplano, narinig ko pa yung Then, I started to get distracted. Nawala na ako ng focus, then na-start ako mag-pray. Pinagpe-pray ko palagi yung buong aeroplano. Imagine gaano ka-blessed ang buong aeroplano pag nandun ka sa loob. Sabi mo sa katabi mo, blessing ka ba? O lalagpak ang aeroplano kasi nandun ka. So I realized the Lord is talking to me. Because hearing is very critical. This is actually the first stage of your faith. Why? The Bible said, faith comes from hearing and hearing the very word of God. Doon mag-uumpisa ang tinatawag nating pananampalataya sa pakikinig. Tama? Consequently, 10 or 100 tongues talking at the same time, kayang pakinggan ng iyong tenga. Crowd, stadium, dinig mo lahat yan, kaya nag-rumble-rumble na, naging isang ingay siya dahil wala kang maintindihan. So when I realized the invention of noise cancellation has something to do with our Christian walk, especially nowadays. Flood control lang. So isa yung sa maingay. Sinabayan pa ng lindol na araw-araw. At lindol, hindi yung 2.1, hindi 3. Alam mo yung pumapalo ng 5. Structurally, may impact na ang 5. Even 4.
Pag pumalo pa ng 6, 7, 8, iba na yan. Do we realize this? And it is almost every day. Isa yon sa ugong. Isa yon sa maingay. Maaaring nag-aalala ka, baka yung in-invest mo for 20 years, bigla lang lumagpak. Tama ba? So isa yung pwedeng mag-disturb sa'yo sa focus mo. Tapos meron ka pang loved ones, you're very loved, samahan mo pa ng international news, nangyayari sa US, nangyayari sa Middle East, nangyayari sa Africa, at sa iba-ibang panig ng buong mundo. Sabay-sabay yan dahil nakabukas ang internet mo. Sabay-sabay yan kasi active ang social media mo. Rally, chaos, ice, lahat yan, nababasa nating lahat. Sabay-sabay yan. May problema sa anak, problema sa asawa, problema sa magulang, problema sa biyanan, sabay-sabay yan. And consequently, you can hear all this at the same time aside from your personal problem. Be it health, finances, debts, credit cards, puso, dami yan, sabay-sabay yan. You see, all these issues in life are there and active, real-time, shouting all together at the same time. This is not an ordinary noise. So, when God spoke to me as I'm in mid-air, He gave me this wonderful message. And I realized that when Jesus Christ was with His disciples on the same boat, trouble came and Jesus Himself calmed the storm. I love this topic, pero hindi po yung sentro ng ating pag-aaralan ngayon. Okay? So, you can actually feel and hear the trouble if you don't have a spiritual noise cancellation ability so that you can only hear the voice of God. Kung minsan, ang magulo sa pakikinig mo sa salita ng Diyos, ang katabi mo. Katabi mo. So araw pong ito, pinamagatan po natin ang ating pag-aaralan, noise cancellation. Yan po yung topic natin. Palakpakan natin, Panginoon. From the book of John, chapter 10, verse 27 to 20, this is what the Bible says. My sheep listen to my voice. My sheep listen to my voice. Listen means the sheep are responsive. When someone has the ability to listen, it means responsive, buhay pa. Nakakapakinig. Listening means ability to respond. Responsive siya. Okay? Ginagamit ko po dito yung tinuro ko dati, ukit. Okay? Understand, know, interpret, and teach. When you read a certain passage of the Bible, don't be, mabilis magbasa. Namnamin mo ang bawat salita. Okay? Because if you can only hear the voice of God, kaya kang soloy ng Diyos, ang sarap mapakinggan ang bawat sasabihin niya sa iyo. Kasi meron siyang personal revelation because of your intimacy with Him. Okay? My sheep listen to my voice. Ito matindi. I know them. Sabihin sa katabi mo, kilala ka ng Diyos. Okay, kung sheep ka niya. Pag walang sungay yan, sheep yan. Okay?
I know them. Ibig sabihin, andun yung intimacy. Do you understand this? You can sing here, pero as performer ka lang, mararamdaman mo kung yung umaawit may intimacy. Say amen. You can perform, but you are not worshiping. You can kneel down, but you are not praying. Why? Because when the Lord speaks, you must be able to comprehend what He is saying. Bakit? Intimate ka. Pag mag-asawang intimate, tinginan lang, alam na yan. May meaning na yan. Pag sumabi ng misis, may meaning na yan. Pag sinabi, may meaning yan. Bakit? Intimate. Tama ba? Mga music team, mga senyalan yan, alam na. Bakit? Palagi yung magkakasama, nagtutugtog, isang tinginan lang. Kung minsan, wala nang sabihan eh. Nung kami tumutugtog, wala pa kami pa ganun-ganun eh. Gumanong kami, alam na yan. No, alam na, for the Lord is my tower. Kaya madaling tumugtog ngayon, medyo mahihirap yung mga kanta ngayon, di ba? May mga kanta, ang hirap ikanta, no? Kami lang, dan. Puspusan din. So, I know them, that's intimacy, and they follow me. Okay, anong ibig sabihin nun? They follow me, so ibig sabihin, the sheep must know the Father's will, as Jesus did. Tama ba? Kaya, kapag ikaw ay sheep, you know the will of the Father. Nakuha natin? Alam mo ang will ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. Bakit? Intimate ka and whenever magsalita siya, very responsive ka. Nagkakaintindihan tayo? Okay, ito matindi. I give them eternal life. That's a gift. Sabi mo, gift yun. I give them eternal life. Pag sheep ka, hindi ka goat, may eternal life ka. Amen. Wala nang question yan. Meron kang eternal life kapag ka ikaw ay isang sheep. Pag sheep ka, intimate ka, at the same time, pag intimate ka, dahil alam mo ang boses ng Diyos, alam mo ang kalooban ng Amang nasa langit. So, hindi ka maliligaw. Malinaw sa iyo, naririnig mo si God, kilala ka niya, naririnig ka rin niya kapag ikaw ay tumatawag sa Kanya. At merong gift ang mga taong ganon sapagkat sila ay niligtas na ng Diyos. Ito matindi. And they shall never perish. Wow! Excited ka ba doon? They shall never perish. Okay? Anong ibig sabihin nun? We understand that our shepherd has the ability to defend and preserve us. Do you believe that? Kahit sa gitna ng ingay, kahit libu-libong nagsasalitang sabay-sabay, alam mo, kapag ka kinausap ka ng Diyos, alam mong siya yun. Tama ba? Dati nung uso yung radio, may frequency pa yan. Pagka mayroong na pumapasok sa frequency, bababa yan, doon sila mag-uusap. Actually, marami nagliligawan nun. Dati ganyan lang. Okay? So, when you say, you will never perish, it means God will protect you. He will defend you. He will defend us. Okay? Not because of our ability as weakling sheep. Para tayong mga weakling duck, kung sariling lakas lang natin yon. Okay? So, ibig sabihin, you will never perish. The Lord will defend you and preserve you.
until the appointed day will come. Ito ang pinakagusto ng line dito. No one will snatch you from the hands of God. Is that a good news for you? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, nag-umpisa yon sa pagiging sheep mo. Okay? Sa pagiging tupa ka, hindi ka kambing. Importante ito kasi sa dami ng ingay ng mundong ito, pag hindi ka intimate sa Diyos, nagsasalita siya, hindi mo alam sa kanino galing yun. The life is like a gamble. Parang tsamba lang lahat. Kapag ka nagsasalita ang Diyos, hindi mo alam siya yon o ito ba. Kasi ang dami mong ini-entertain sa iyong buhay. Say amen. Say amen. Pero ba mag-entertain ka naman liligaw, worldly pa, tapos magtataka ka, bakit hindi mo mararamdaman hindi mo maramdaman ng boses ng Diyos? Bakit? Dinagdagan mo pa ng mas maingay. Hello? Do you agree with me? Today, that confusion will be ended by God. Kasi ayaw niyang tinatsamba mo ang iyong buhay. Okay ba yun? Ang dami, so many engagement about life, no? Mayroong impact sa spiritual relationship mo kay God. Delikado yan kasi hindi mo na matunghayan kung ano ang kalooban ni Lord sa iyo. After this, anong susunod? Anong susunod? Anong susunod? Ito, kinukwento ko palagi sa anak ko kasi he asked me about predestination. This is a very critical topic for every Pentecostal, Reform, ano pa mga theologian, apologetics, kung ano-ano pang mga naglipa ng mga aralin. Okay? Sabi ko sa anak ko, ikaw, predestined ang station sa Residia. Tama? Tama? Naintindihan natin? Tapos ikaw, galing ka Riga. Pupunta kang Residia. May station ba dito? May release ba? May release ba? O, kung may release, ibig sabihin, naka-predestined na yung presence dito. Residia. Pag sumakay ka, makakarating ka dito. Tama ba? Pinredestined yan. Pero kung bumaba ka ng Jijiko, kasalanan mo. Tama? Tama? Pag bumaba ka in between, dito ang destination mo, pwede ka lang makarating uli doon, bumaba ka, babalik ka sa istasyon, sasakay ka uli, dadaan ka pa rin doon sa predestined rail, makakarating ka ng Residia. Kaya maraming hindi nakakarating sa kalooban ng Diyos kasi baba ng baba kung saan-saan. Amen! Ganun lang kasimple. Huwag natin i-complicate. Amen po ba? Sabi ko, ang anak ko, magtatanong siya ng magandang, pero tinatanong niyang isang napaka-critical na doctrine habang naglalakad kami. Sabi ko, saan it won't happen here? Kailangan nasa Kenny Rogers tayo. Yeah, but important ito kasi tinatanong na siya. Sabi ko, I have to prepare my children. Kaya na-post ko kagabi, weak parents produce weak children. Do you believe that? Pero parent ka, hindi ka prayerful. Kawawa, anak mo. Ano susundin nila sa'yo? Dota. Ha? Ano kukopyahin nila sa'yo? Do you realize that? At least kung hindi mo tinuturuan, panuorin ka man lang nila. So may ating pinag-uusapan ngayon, kapag napapakinggan mo ang Diyos, walang intervention ng ibang boses, alam mo ang boses niya at kilala ka niya, ibig sabihin, intimate kayo ni God.
Pangalawa, as a sheep, nagre-respond ka, may regalo siyang eternal life sa'yo. Hindi mo tsatsambahin, no? Hindi ka magdududa, ligtas ba ako talaga o hindi. Alam mo bakit nagdududa ka? Kung ligtas ka o hindi, baka baba ka ng baba. Tama? Amen. So I give you one line from this. My first line is this. Focus on God because worries have no place on your ears. Tama ba? Kahit maingay, pag nakapokus ka kay God, kahit maingay dyan, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na magkakaanak. Alam mo, sino lang yung siguradong hindi mabubuntis? Mga lalaki. Hindi yan mabubuntis. Amen. Do you agree with that? Pag nakapokus ka kay God, may headset ka, may noise cancellation, kahit ang gulo-gulo nila, hindi mo yan marinig. Si God lang maririnig mo. Somehow, marami na dito nagkakaroon ng katanungan sa buhay. You have thousands of whys. Lord, why? Simple lang yan. Cancel mo ang lahat ng maingay, pakinggan mo mabuti ang boses ng Diyos. As simple as that. Is that okay? Is that okay? Another line, okay? When you are truly listening to God, you will be transferred from being playboy to prayboy. Amen. Mga prayboy na dito, magsabi ng amen. Wala nang playboy dito. Amen? Ay, bakit? Uso kasi dati, at least 5 ang ligawan mo, tapos isa sa mga 5 magiging asawa mo. Walang ganon. Puro tsamba yun. Tama ba? Pag yun ang kalooban ni Lord, mararamdaman mo ang tibok ng iyong puso. Ito nga yun. Kaya sabi nga, di ba nung kanta, ang bili ni pastor, ako raw ay manalangin. Maging maingat sa babaeng iibigin. Hindi narinig yan? Huwag padadala sa bugso ng damdamin, kay sarap mahalin ng bunga ng dalangin. Amen? Palakpakan mo ang Panginoon. Kung minsan, search ka ng search about her sa Facebook, bubuksan mo yung profile niya. Pwede niyang pigihin yun. Do you agree? Amen. You know, in this life, listen very carefully. Mahirap yung buhay na walang nag-check sa'yo. I've been there. Yun lang mga nag-check. Hindi, gusto ko lang buhay yung tahimik. Ayoko nang masyadong pinakiakalaman. Then I know your destination. The moment you said that, you're already done. Talo ka na. Dapat may nakikialam sa'yo. Lalo na si God. Basahin mo ang scripture, papakialaman ka ng scripture. Marami kang mababasa sa Bible na against dun sa will mo. Do you agree? Kung nagbasa ka na. Magbasa ka, makikita mo, ang dami mo madidiscover na ito pala ang kalooban ng Diyos na hindi mo sinusunod. It's just fine. As long as you are obedient and admit that you have an error in life, you have error in your ways, and the Bible will correct you and align you para makarating ka doon sa kalooban ng Diyos. Okay? But sometimes too much freedom is not good. Amen. Man's freedom can be his biggest prison house. Pag masyado kang malaya, ang kalayaan na yan, kumisan nagiging kulungan. Lalo na pag hindi ka na na-check, napaka-dangerous niyan. You know, my children, si Joshua and si Kaina, sometimes they are almost pissed off
because mentoring in the house is non-stop. Kasi alam ko yung principle na kahit na maingayan na ang kanilang tenga sa kakarinig ng mga pangaral araw-araw, one day, kahit hindi namin sasabihin yan, aaningaw-ngaw yan sa kanilang mga tenga. Yung papatulog na lang, meron pa ring mentoring. Are you listening, Joshua? Okay? They are about to sleep. When they are about to sleep, they are still hearing mentoring before they sleep. Kagabi, nag-trip na si Kaina. Sabi niya, ba't hanggang ngayon matutulog na lang ako, may pangaral pa? I just want to sleep, Daddy. Okay, sabi ko, please pray for me. Just pray for me. Okay, I tell you one story. Ayan ka na naman, Daddy. No, only 20 seconds. Kasi may pinagaling. Pagpe-pray kitang gumaling kasi may pinagaling. Tapos, Daddy, I just want to sleep. No, I'm telling you, si Sister Danica was healed with her PCOS. Nabanggit ko. Ano ba siya? Since high school pa daw, and God healed her. Glory to God. Kasi sinasabi ko yung anak ko, Dad, I just want to sleep. Gusto ko lang sana sabihin sa kanya, si Lord pinagaling niya, si tita mo, pagagalingin ka rin niya. Amen? Kahit umalingaw-ngaw na, walang tigil ang pangungusap ng Diyos. Hanggat hindi makokorek ang buhay mo, pasalamat ka kung hindi ka tinitigilan ng Diyos. Okay lang yon. Merong holy annoyance na inaanoy ka ng salita ng Diyos. Hanggat hindi ka magtagumpay, hindi ka niya titigilan. Alam mo bang gusto ni God ang nasusolo ka niya? I will show you another case of isolation. From the book of Matthew chapter 6 to 14, this is what the Bible says. But when you pray, go into your room. Amen. Magsabi dito ang may room. Sa Dubai, pag may room ka, mayaman ka. Okay? But when you pray, go into your room. Close the door and pray to your Father. Tingnan mo si Jesus, hindi man siya nangunguha ng posisyon. Idinidirect niya yung tao sa Father. Sabi niya, when you pray, go into your room, close the door, and pray to the Father who is unseen. Then your Father who sees what's done in secret will reward you. See that reward? Amen? I-reward ka kapag meron kang noise cancellation. What is noise cancellation here? By going inside the room. Yung masosolo ka ni Lord, pag nasa room ka, wala na makikialam sa'yo. Kahit may yung naniningil, hindi mo yan makikita. Nasa room ka. Amen. Amen. Ibig sabihin, intentionally, bubukod ka para maiwasan mo yung hingay kasi intentional mong pakikinggan ang boses ng Diyos. Do you agree with me? Sometimes, when I'm still in the construction industry, talagang, even I'm in the construction site, maingay, merong alimak. Alam niyo, alimak, ano yung mga elevator na maingay, may mga tower crane na maingay yung mga generator. Sometimes when I want to hear the voice of God, kapag may mga 30, 40 floor ng bakante, aakit ako doon, nakatingin lang ako sa tubigan, kahit magulo yung lugar, basta tahimik, then that's the time I can hear the voice of God. I intentionally do that, especially pag midweek kasi kung gusto ko makakuha ng pangungusap ng Diyos kahit nasa maingay ako. Kasi hindi mo talaga yung mapakinggan kasi ang lugar mo maingay. And you can never succeed in life when you are always surrounded by noisy environment and you don't have quiet time with God. Sabi sa katabi mo, quiet time. Tingnan mo ang nasa Bible, sinabi niya,
then your Father who sees what is done in secret will reward you. Isolation yan. Okay? But when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of many words. Kahit hindi mahaba, hindi ulit-ulit, basta yung prayer mo accurate. Tama? Why? Intimate ka kay God eh. Huwag mo nang paikot-ikot. Wala nang 1 million na, Lord God, hallelujah, praise God, Lord, you know. Okay, alam na ni God yan. Pag nakipag-usap ka, hindi ko kakausapin si Pastora Maylin ng, love, you know, love. Kumain ka na, love? Love, pupunta ako sa kwarto, love, ha? So, di ba ano ka lang, intimate ka, normal ang communication mo kay Lord. Pag-usap ka, Lord, alam ko, Lord, nakikita mo, sakit sa damdamin, Lord, no? Nakita ko, Lord, napamahal na ako sa Kanya, may iba pala siyang mahal. Maging totoo ka, amen? Amen? Hindi, kay Lord na lang, nagkukunwari ka pa. Ang sarap pumamin, kasi nasa loob ka naman ng kwarto, kailang naman dalawa. Magpakatotoo ka na, Lord, talagang asawa ko, paano ko ito baguhin? Pakibago na, Lord. Sabihin mo kay God. Wala naman siyang hindi nakikita. Ang problema, hindi mo sinasabi. Amen. Kahit hindi ulit-ulit, basta straight to the point, yung tumbukin mo, kahit hindi mahaba, basta yun. Tapos magkaroon ka pa ng declaration. Kumina ng gulo. Alam mong hindi nakalooban ng Diyos, pagpe-pray mo pa. Amen. Ito rin tinuturo ko sa mga anak ko. There is an order of priority in life. Huwag mong gawing major ang minor. Ito muna ang unahin, ito muna ang pag-usapan, ito muna yung targetin mo, ito muna yung priority, then the rest will follow. Ito muna ang unahin natin. Hindi pwedeng bubong nang iniisip mo, hindi pa natin ginawa ang pundasyon. Walang baligtad na building. Meron pala. Nakakita ako. Pero design lang yan. Okay? You know, what a relief to know that the Father knows what we need. Hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos. Amen? Lord, wag mo nang sabihin, alam ko, bungal ka. Anong bungal? Ano yung bungal? Bungi. Hindi bungi. Yung walang ngipin. Sabi na ni Lord, di walang problema. Papustiso ka, anak. Alam ni Lord yun. Hindi mo naman. Mga bagay na obvious naman, mga maliliit na bagay, although pwede pa rin sabihin sa Diyos, merong mas issue sa buhay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Tama po ba? O sabi ni Lord, tutulungan na kita, sanayin na kita, mag-direct ng iyong panalangin sa Father. Kaya sabi niya, this then, how you should pray. How? So how? Hindi niya sinabi, this is your prayer. Kasi ulitin mo pa ng 10 times, 100 times to. Ang sabi niya lang, how? This is your prayer. Paano daw? Our Father, dapat may relasyon ka sa Father. Lagi ko itong sinasabi. Di ba? Bakit? Pag tinawag mong ama, dapat anak ka niya. Pag anak ka niya, dapat kamukha ka niya. Why? You listen, you have intimacy, and you are responsive. Then, you have eternal life. Yan yung kawalibutan binasa natin kanina. Sabi niya, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. Ayan. Amen? I-write off mo na daw utang mo. Okay. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Okay? Ganun daw mag-pray. So, siyempre, in detail niyan, meron kang personal prayer kung paano mo lang itutugma dyan. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Alam mo yun ang greatest reward? Yung alam mong pinatawad ka ng Diyos. Alam mo, ang daming nagte-testimony dito. I love hearing your testimony, your odd life, blah, blah, blah. Okay? But the number one I want to hear from you
is the cross have saved you. His blood has cleansed you. Yun ang tunay na encounter, yung binago ka ng Diyos, pinatawad ka niya, niligtas ka niya, at ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. That is the real encounter. Amen? Yan ang palagi niyong ihayag kung anong ginawa sa inyo ng Panginoon. Kahapon nga, nakita ko yung few days, nakita ko yung ID namin at saka pako. Since 2003. Amen. November kay Pastora. February 28. Nakita ko na yung date ni Pastora kung kailan siya nag-encounter. And we value that because we know that is our pivot point kung kailan namin tinilikuran ang aming buhay ng 180 degrees. Amen? When you are in isolation, listen to this, prayer makes heaven visible on earth. Can I say that again? Prayer can make heaven visible on earth. Kaya pag tayo nananalangin, yung thy kingdom come na yon, pwede yung mangyari. Kaya mamaya awit tayo, of course. I love singing. Pero piliin mo at sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ikaw lang ang gusto kong mapakinggan. Alam mo ang pinaka-worst? Nasa church ka na, maingay pa rin. Nasa church ka na, hindi ka pa rin masolo ng Diyos. Maaaring pag-upo mo dyan, mabira. Hindi man na ako natiran ng pandesal kanina. Iniisip mo. Kape na lang, naubusan pa ako. Maaaring you have another cares in life na hindi naman talaga mahalaga sa buhay mo. Mini-major mo lang. Dapat minor siya. Okay? Yung major in life, kung paano mo pababain yung kingdom sa earth, habang dito tayo, colonized na tayo ng heaven. In everything we do, in everything we say, ang environment natin dapat nako-colonize ng heaven. Yun ang gustong mangyari ng ating Panginoong Yesus. What is a real enjoyable life in this world? Is where heaven, we can have the taste of heaven while we are still walk on earth. Amen. Sa heaven ba may peace of mind? Siyempre. Ando si Jesus. He is the Prince of Peace. Tapos sasabihin mo na sa'yo, ba't wala kang kapayapaan? Ba't magulong buhay mo? Sabi mo may Holy Spirit ka, ba't magulong buhay mo? Isa sa fruit ng Holy Spirit is peace. Then dapat mag-start ka ng mag-evaluate, i-examine mo ang buhay mo. Yes, you are supposed to be enjoying your peace. Ang problema sa iyo, bumaba kang jijiko. Bumaba ka ng DCC. Lalo ka naguluhan. Madaming sapatos doon. Amen? Because when you pray, clarity comes. When you worship, it cleans the air. Kanina, ang ganda ng inaawit natin, ano? Pag nag-worship ka, nananalangin ka, ang magulong alapaap na nasa iyo, nawawala yan. Nakikita mo tuloy ang bituin. Lahat ng creation. Grabe, Lord, andito ako, pero meron ka pa rin palang creation. Hindi ko lang nakikita kasi ang kapal-kapal ng bagyong to. Maingay. Harang sa dapat na nakikita mo mula sa Diyos. Ito, tandaan nyo to. Sabihin natin, green pasture. Tandaan nyo, meron ding green snake. Tama? Meron ding green snake. Pag ang snake na yan, nasa grass, posible mo yang hindi mapansin. Tama? But don't forget this. Green snake is not part of the grass. Andyan lang yan para mag-deceive, manuklaw, at mag-destroy. Amen? Nandun kami sa zoo. Doon sa Melbourne. Sabi ko, Sister Crisol, ayaw mong pumasok dito? Sabi, ayoko nakakita ng mga ahas. Sabi ko, yun pala yung ayaw ni Sister Crisol. Pero nung pumasok kami sa loob, nakita ko yung isang, tahimik lang, nakapulupot, kadalasan mga ahas tamad, lalo na pagbusog.
Nakaganon lang. Sabi ko, ibang klaseng ahas to, kulay green. Tapos nung ginagawa ko yung message na to, na-realize ko, ang ahas pala, pwede siyang mag-mingle dun sa green pasture mo. Amen? Kaya kung minsan, alam mo, nasa tinatawag na green pasture mo na, doon ka pa matutuka. Kasi meron ding green snake. Meron ako nakikita, batuan, alam mong itsura, ang balat nung ahas, kulay bato. Tapos yung dulo niya, may pangatrak. Pupuntahan ngayon ng ibon yun. Kala niya, uod. Pagdating niya doon, sasakmanin siya ng ahas. Ang daming pampeke ni Satanas. Pag hindi ka prayerful, hindi mo naririnig ang boses ng Diyos, hindi mo talaga makukuha ang nais mo sa buhay mo. Kasi palaging haharangin ka ng kalaban. Amen? Amen. Alam mo, isa pang bagay na pampagulo sa iyong buhay, yung panahon mo sa Diyos at panahon sa sarili mo. Ito ang importanteng nakakapagpahinga ka. Tapigin mo yung katabi mo. Kailangan mo rin ang pahinga. Si Lord nagpahinga, ikaw pa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mga daso magpahinga. At sabihin natin, pagsabihan natin yung mga kapatiran na convert ng pera ng kanilang mga lib. Ang sabi ng Genesis 2:2, and on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. Nagpahinga ba ang Diyos? Although hindi napapagod ang Diyos, pero sinulat ito para turuan niya tayong magpahinga. Nakadesign tayong magpahinga. Kaya kung minsan hindi mo napapakinggan ang boses ng Diyos kasi overpatig ka na. Amen. Kung minsan para lang magpa-impress ka sa boss mo, ang dapat, no, boss, no problem, boss, I will come. Amen. Dumating lang yung Ginebra at saka San Miguel Beer, nataranta ka na. Uunahin mo ba ang church o yun? Hello? Alam mo, gusto ko rin panoorin yun? Sabi ko, makakaya naman. Preacher ako tapos nandun ako, kayo nandito. Hello? Okay ba? Magpahinga tayo minsan. Alam mo, subukan mo lang. Ito, testing lang. Sa isang buong linggo, testingin mo lang isang araw, walang Facebook. Isang araw lang. I-try mo lang. Hello? Matatahimik ka. Matatahimikin ka ng Lord sa banta ni Temu, ni Shopee. Kung minsan nasa Pinas ka na, may Lazada ka pa. Nakapahinga ka naman pero nag-o-order ka. Yung utak mo as if nasa Carrefour ka. Anong pahinga yan? Okay? Fatigue is very costly. Naranasan ko yan kasi sabi ko, Panginoon, akala ko pag nasa aeroplano ka, makakapagpahinga ka. Ang hirap pa lang magbiyahe ng 14 hours na eskwalado ka. Ang upo mo, ganun-ganun ka na nun. Kala mo, makatulog ka ng konti, halos actually idlip yun. Unless nasanay kang matulog na nakaupo. Sa layo ng biyahe, pagdating mo, pagod ka pala. Amen? Once upon a time from the United States of America, merong isang presidente, and most presidents, nagsasabi sila kasi magtatrabaho sila mula umaga hanggang hapon. After 4 p.m., they don't make decision. Why? Because they are so fatigued, they are so tired the whole day, and you make a decision.
Ang desisyon nila pang buong bansa. Kung may influential pa yung president, pang buong mundo. Tapos tsatsambayin mo, sige na, okay na, para tumigil ka na. Yan ang kadalasan na nagbibigay ng pagbagsak ng tao. Yung madali ang pagdidesisyon sa buhay. Is that happening to you? When you are confused, don't make decision. When you are discouraged, don't make decision in life. After Jesus' resurrection, Peter went on fishing and he invited the other apostles to go with him for fishing. He got nothing, and those he invited also got nothing. Zero. Wala silang nakuha. Kung minsan, discourage ka na, manghahawa ka pa. Kaya nakakaawa yung mag-asawa, pares discourage. At least kung mag-asawa, yung isa discourage, encourager yung isa. Amen? Hindi yung, sige, magpakamatay tayo, after ko, ikaw naman. No? Nag-agree pa sa ganun. Can I give you one more line? A tired man rarely makes good decision, and one bad decision can create countless tragedies. Do you agree with this? Mga bagay na desisyon mo sa buhay, huwag mong mamadaliin. May mga desisyon na very critical. Sometimes at stake yung finances, sometimes at stake yung relationship, yung family, yung properties. Mag-ingat ka sa mga to. Kung minsan, sasablay ka sa desisyon mo kasi hindi ka lang nakapaginig ng mabuti sa Diyos kasi ang ingay ng iyong paligid. I remember my first employment in Dubai. Halos 3, 4 yata yung offer na trabaho. Nangayayat ako. Gusto ko lang masiguro kung alin doon yung kukunin ko. Kasi ang hirap magdesisyon kung wala ka pang experience. Naiisip ko, pagka na-hire ka raw dito, natali ka, pag umalis ka, ibaban ka. So, kailangan ko mapakinggan ang boses ng Diyos. Amen? Maraming desisyon sa buhay. Huwag bibiglain. Kailangan marunong tayong makinig. Amen? Pag sinabi ni Lord, pumasok ka muna sa kwarto mo. Hindi, Lord, dito na lang, sa ilalim na lang ng mangga, pwede na dito. Pag sinabi ni God, pasok ka sa kwarto mo, pasok ka sa kwarto mo. Amen? Pag sinabi niya, mag-isolate ka muna, mag-isolate ka muna. Kung gusto mo masolo, may sasakyan ka, pumunta ka sa ilalim ng Garwood Bridge, may tubig doon, magmuni-muni ka doon. Naway, makausap ka ng Diyos para hindi barabarang yung desisyon sa buhay. Madaling desisyon, uwi na po ako ng Pilipinas. Yun ang pinakamadali dahil hindi mo kailangan ng visa. Pero pag andun ka na, mahirap bumalik. Tama ba? Amen. Kung minsan pagod lang ang isipan mo, huwag kang magdidesisyon ng bara-bara. Lalo na paglasing ka. Sana hindi ka na umiinom. Mahirap magdesisyon ng lasing. Ha? Amen? Hindi, pare, bili pa tayo. Binibigay mo pala pera na ni Mrs. Yari ka. Hello? You know, rest and recreation, hindi ang kasalanan. Pumunta ka doon sa Creek Park, mamingwit ka doon. Kung minsan tuliro ng iyong kaisipan, gusto mo pa mag-entertain na marami pang kaguluhan. Tumambay-tambay kayong may peace ba? Yung magulong yung kaisipan, gusto mo na magdesisyon, ayaw mo na ng input ng iyong magulang. Kasi magaling ka na no? Amen. Don't forget, Ephesians 3, when you obey and honor your parents, parehas yan may reward. Palagi mong isama sa equation ang iyong magulang. Kahit mukha silang hindi tama, pakinggan mo pa rin sila. Ang role mo, obey and honor. Amen? So rest time is repair time.
Alam ng mga medical people ito. Pagka daw 10 to 4, dapat tulog ka. Kasi yung time na nagre-repair yung mga cells. Tama ba ako? Kaya lang dito sa Dubai, alas 4 ang tulog natin. Ewan ko kung paano yun. Amen. Pero you need to rest. Rest time is repair time. Pagka wala ka namang ginagawa, palagi ka na lang nagpe-Facebook, puntahan mo kami doon sa sports fest natin. Magisigaw-sigaw ka doon. Hu. Kung wala ka ng ma-cheer, panoorin mo kami. Amen. Resting is not a loss of productivity, but it's actually a time of renewing. Hindi ka nawawala ng productivity pagka, hindi kasi ayokong matulog kasi sayang ang oras. Pag may chance kang matulog, pag nakatulog ka, hindi mo na alam na busy ka kasi tulog ka. Pag gising mo, doon mo ma-realize na kinuha pala ng tulog yung dapat busy ka. Okay lang yun. Sabi mo sa katabi mo, okay lang magpahinga. Okay? When you are resting, it's receiving time. Amen? And when you are receiving, it helps you release your potential. If you will realize Jesus is an action man when He walks in this world. Okay? He is the person who is always busy. He produced, He healed. He touched people, He made miracles. Pero siya mismo, sabi niya sa mga disciple niya, Mark 6:31, come ye yourselves apart into a desert place and rest a while. Siyempre, spiritually, sa panahon natin, you rest in the presence of God. Maingay ba? Pumunta ka sa presensya ng Diyos. Kailan ka last time galing doon? Kaya mo ba mag-worship pag mag-isa ka na o nakakapag-worship ka lang kasi nasa church ka? That's a very bad habit. Dapat when you are alone, dapat nakakapag-worship ka. Isolate yourself. When our room is different now. Nowadays, our room is different. It means it's an isolation. Si Lord, everyday, daan-daan. Ang pinagagaling niya, libo-libo, pinapakain niya. Pero si Lord, nung pumunta siya sa boat, siya mismo nakatulog. He fell asleep. Why? He needs to sleep. He needs rest. Spiritually, pinapagod ka na ba ng sitwasyon ng iyong buhay? Alam mo, mga pagod na tao, ang daming tinatago sa Diyos. At ang daming tinatago sa kapwa. At ang pinakamatinding kapaguran, sa sarili mong asawa, ang dami mong tinatago. Not good, the baby. Can I mentor you? The worst for couple, pag ang pera nyo hindi isa. Not good. Hindi, pera mo, pera ko. Nag-asawa pa kayo. Kaya nga pinag-isa. Problema mo, problema niya. Problema niya, problema mo. Pera niya, pera mo, pera. Isa kayo. Amen? Tapos ngayon, tumutulong sa kapatid, ayaw sabihin sa asawa. Sabihin mo ganito, o magsasabihan tayo sa isa't isa, pero wag tayo mag-away. Okay lang may argument tayo, pero wag tayo mag-away. Okay ba yan? Para datnan naman kayo ng Diyos na mag-asawa kayo talaga.
Bakit? Iisa kayo. Kayo na lang dalawa magkatabi, hindi pa kayo magkakilala. Amen? Hindi mo ba nakita ang gusto ng Diyos? Sabi niya, alam niya ang boses mo at kilala mo ang Diyos. Bakit? Intimate kayo, responsive kayo sa bawat isa. Ang couple, representation niya ng Jesus, ng ating Panginoong Yesus at ang church. We are like a bride that we're going to marry Jesus. We will meet Him in the air. Tingnan mo. Mag-asawa talaga ang turingan. Tayo yung bride, si Jesus ang groom. Tapos hindi kayo magkakilala. Tinatago-tago mo yung 100 dirhams. Tapos sabihin mo, magto-toilet lang ako, dumiretso ka sa Alansari, inuulog mo. Nay, napadala ko na. Pasensya ka. Yan lang nakupit ko ngayon. Kaya kuminsan, mag-asawa, hindi healed. Isolated pa sa bawat isa. I don't know why I touched that. All I know is, I let the Holy Spirit speak. Yan, gusto ko yun. Kesa sa outline ko. Work time is giving. But resting is receiving. Matuto din tayo magpahinga. Kung minsan mag-post ka, sobrang busy ka, sabi ni Lord sa'yo, pinuno mo yung schedule mo, hindi kita tuloy makausap. You fill up your schedule and God cannot talk to you. You made yourself very busy. You know, even my co-worker in the vineyard, cell leaders, listen to me. You must have a time for yourself and a time with God. The ministry will always be there. But don't forget to rest. Maybe with your busyness, hindi mo na nade-date ang misis mo. Hindi mo na nailalabas ang iyong mga anak. Say amen. O malayo, baka hindi mo pa nasusum. Alam mo, when we are in a mission, pag hindi namin na-zoom si Kainan, si Joshua, ang laki nang nawawala sa amin. Lalo na baligtad ang oras. Please rest. You know, when I am still a student, I am reviewing until 4 a.m. Tapos, I don't want anything to intervene between the time before I sleep until the time I wake up and examination. I don't want to come in between to fill up my mind. Baka makalimutan ko yung memorya ko. Kapag nag-exam, kuha ko. Bakit? Wala nag-intervene in between. Gusto ni God ganun. Pag may sinasabi siya, gusto niya ma-accomplish mo kasi surely magtatagumpay ka. Okay? The Lord understands the balance of rest and work. Mag-rest ka, then magtrabaho ka. He understands to balance work and rest. That's why in 3.5 years, the Lord did great and mighty things. Bakit? Kasi alam ni Lord ang kahulugan ng pahinga. Kuminsan, ang dami mong plano, walang natutupad kasi busy ka masyado. Busy means gumagawa ka ng hindi mo naririnig ang Diyos. Alam mo, kahit na nagtatrabaho ka, pwede ka pa rin kausapin ng Diyos. Kahit taga-tabas ka ng baboy, taga-repack ka, taga-linis ka, habang ginagawa mo yan, pwede kang kausapin ng Diyos. Habang nagtuturo ka, habang nagsusupervise ka, pwede ka pa rin kausapin ng Diyos. Bakit? Intimate kayo. And you can always be fed with the Word of God. Kung minsan, sasabi mo, ang sarap talaga maging Kristiyano. Bakit? Walang dull moment kay Lord. Patakpakan natin siya. One more line. Faith walks out when fatigue walks in. You know, sometimes, pag over-fatigue ka, maapektuhan pati yung faith mo.
Kasi hindi na accurate yung pinagsasabi mo. Minsan, nag-uusap kami ni Pastora sa sobrang antok na namin. Kahit ako kuminsan, ano nga sinabi ko? Kasi bakit? Pagod ka. Pag pagod ka sa buhay, minsan, wala kang accuracy. Okay? Minsan, pananampalataya mo naapektuhan, hindi ko sure eh. So, yung pananampalataya, ibig sabihin, hindi ka magsuserve. You are certain for what you are going to decide in life. What you are certain na ito ang magiging hakbang mo sa buhay. Sa basketball, alam mo, dapat hindi ka tatapak sa baseline pag hawak mo ang bola. Alam mo, malinaw sa iyong kaisipan. Meron kang limitation. Okay? Another line. You know, life is demanding. People are very demanding. Especially when you succeed in life. Nung una, wala silang pakialam sa'yo. Pero nung nagtrabaho na, may pakialam na sila. Uy, baka naman. People are very demanding. Especially, they will demand from you when you become successful. Okay? Remember this. Life is really tiring if you don't know how to rest in the presence of God. And rebuilding yourself will require your attention. Kailangan ng matinding attention to rebuild yourself. What more? I am about to get done. Focus on something greater than your job. Okay? Andiyan lang yung trabaho. Pero kailangan ka mag-focus kung ano pa ang pinagagawa ni Lord sa buhay mo. Okay? I pray that you are going to accomplish great things in a less period of time if you know how to rest. Tama? Yung iba ayaw nang magtumigil eh. Pagtipahinga, overtime. Tapos magtataka, bakit hindi mo na maramdaman ng Diyos? Pagod ka kasi. Ang mind mo pagod, soul mo pagod. Kasi gusto mo magaling ka pa kay Jesus, walang pahinga. Si Lord nagpapahinga siya. Okay? And you cannot taste the beauty of present if you don't know how to rest with the Holy Spirit. Amen? Take time to taste the present with the Holy Spirit. Can we all stand, please? Tapigin mo yung katabi mo. Pagod ka na ba, bro? You know, kagabi, nag-basketball kami. Alam niyo naman, ang baligtad ang oras. Anong oras yung laro kagabi? 8:00. Plus 7, 15. 3:00 na madaling araw sa Melbourne. Do you expect us to perform well? Sa grace ni God, buti na naka 3 points pa. Sabi ko, Lord, I want to reset my time and help me play well. Tapos, halos 4 months na yata akong walang basketball. Pero inihiling ko sa Panginoon, Lord, I want to mingle with my disciples and I want to play. Pinagbigyan ako ng Panginoon. Talagang naramdaman ko, may something na lakas ako na hindi ko alam kung saan galing. Pero alam ng Diyos ang gusto ng puso ko. Alam mo, dahil nga balibaligtad ang oras, kagabi, isa sa pinakamahaba akong tulog hanggang kaninang umaga. Nakapagpahinga ako kasi pagod ako. Nag-enjoy ako, napagod, tapos nakatulog pa ng masarap. Amen? Sa presensya ng Diyos, wala kang talo.
Sabi mo sa katabi mo, sa presensya ng Diyos, wala kang talo. Amen. Kaya mabuti ang Diyos, no? Just close your eyes. Pag first time attendee ka, itaas mo ngayong kamay. Just raise your hand. Yung invited ka, may tatakang VIP, raise your hand. Hindi na kita papupuntahin dito. Right where you are standing. Aminin mo kay God, pagod ka na sa iyong buhay. At dinala ka ng Lord dito kasi gusto ka na niyang makapag-rest sa Kanya. Hindi dahil mamamatay ka na, hindi rest in peace. The peace will rest on you. Ngayon, kung hindi mo nakipapakinggan ang boses ng Diyos, ito yung time kung paano mo siya mapakinggan. Dapat maging anak ka muna ng Diyos para pakinggan ka niya. Now, if you will admit that what comes in between you and God is the wall of sins that separates you from God. You know, sa buhay, maaaring masabi mo na ang tagad mo lang minamartilyo ang bato mo sa buhay, hindi mabasag-basag. Pero let me tell you this, lahat ng pagod mo sa nakaraan, hindi naman nabaliwala yun. Sometimes para basagin mo ang isang bato, yung pansampung blow, doon pa lang siya magka-crack. But it doesn't mean yung blow mo ng 1 to 9 na sayang. Yun ang nagbigay ng crack. Sumikat lang yung pangsampo. Ang dami mo naging laban sa buhay, pero yung pangsampo mo, yung andito ka. Hindi mali ang iyong pinunta dahil babaguhin ka ng Diyos mula sa lugar na ito. Mula sa araw na ito, mapapakinggan mo ang boses ng Diyos. Basta aminin mo lang na kailangan mo siya. Ngayon, kung ikaw ang kinakausap ko, habang nakataas ang iyong kamay, huwag mong ibababa. Tinitignan ka ng Diyos. Sumunod ka sa simpleng panalangin na ito, kaibigan. Hindi ito panalangin ng religious na panalangin. Ito ay personal na relasyon mo sa Diyos. Sabihin mo, Panginoong Hesus. Sabihin mo, sige, Panginoong Hesus. Salamat na tagpuan kita dito. Inaamin ko, ako ay pagod na sa buhay. At salamat, binigyan mo ako ng kapahingan sa iyong presensya at iyong mga salita. Inaamin ko na ako ay makasalanan. At mula sa araw na ito, hinihingi ko ang iyong kapatawaran sa lahat ng aking nagawa, laban sa iyo, laban sa aking kapwa, at maging laban sa aking sarili. Patawarin mo po ako. At simula sa araw na ito, dinideklara kitang Panginoon at Diyos ng aking buhay. Sapagkat ako ay naniniwala na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. At sa takdang araw na ang Holy Spirit na nag-angat sa iyo mula sa mga patay ay sharing Holy Spirit na inaanyayahan kong manahan sa aking buhay sa oras na ito upang sa tinakdang araw ng Amang nasa langit ng iyong pagparito, Panginoong Hesus, ako ay magagapas kasama ng ibang mananampalataya. Salamat sa tiyak na kaligtasan
at isang mapayapang pamumuhay na meron ako mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Close your eyes and everyone raise your hands. Just raise your hands. Let us sing this song. Again. May this moment be your isolation. I want you to hear the voice of God. Magulo ang mundo. You are still unemployed, unmarried, too much difficulties in life, too much challenges, health problems, family problems, too much noise. At least from this moment, you will learn how to rest in the presence of God. If you can clearly hear the Word of God, you see, you will have the right direction. If He promised you today, He'll never fail you. Hello everyone! Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.